Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Shaira. Gusto niyo bang makarinig ng isang kwento ngayong araw? Kung gayon, makinig ng mabuti at damhin ang kwentong ating tatalakayin ngayong araw. Ngunit bago tayo magsimula ng kwento, may mga salita muna tayong aalamin upang mas maunawaan ninyo ang kwento. At ang mga salitang ito ay makikita natin mamaya sa kwento. Mahalaga ito upang mas lalo nating maintindihan ang ating babasahing kwento. Ang unang salita ay ang salitang nakayungyong. Mga bata, ano ang napapansin ninyo sa larawan? Tama! Ang salitang nakayungyong ay nangangahulugang nakayuko o nakasubsob. Ang pangalawang salita ay ang kumawag-kawag. Mga bata, ano ang ginagawa ko? Magaling! Ito ay ang paggalaw ng walang kontrol. At ang pangatlong salita ay ang mangangaso. Ang salitang mangangaso ay isang taong nanghuhuli ng hayop. At ang pang-apat na salita ay umasinta. Ang salitang umasinta ay ang pagtutok o pagtingin ng maigi sa isang bagay bago gumawa ng kilos. At ang panghuling salita ay ang nagmintis. Ang salitang nagmintis ay nangangahulugang hindi tumama sa target o layunin. Ngayon na naipaliwanag na natin at naunawaan ng mga salita, tayo ay maghahanda na upang mas lalong maunawaan ang ating kwento. Handa na ba kayo? Pero bago yan, sino dito ang naranasan ng tumulong sa ibang tao? Ano ang tulong na binigay mo sa kanila? Nakatanggap ka na rin ba ng tulong mula sa ibang tao? Marami pala sa inyo ang nakatulong na sa ibang tao. Ngayon, ating alamin, sino kaya ang tumulong kay Kalapati? Bago tayo magsimula, mahalaga na ihanda natin ang ating sarili at ang ating isipan upang mas lalo nating maintindihan ang kwento. Dapat tayo ay ihanda ang sarili at makinig ng mabuti. Ayusin ang upo, huwag patayo-tayo. Halina't makinig sa kwento upang ang lahat ay matuto. Ayan, mukhang handa na ang lahat sa pakikinig. Ngayon, basahin natin ang isang kwento tungkol sa insekto at hayop na magiging magkaibigan. Ang pamagat ng ating kwento ay ang langgam at ang kalapati. Isinulat ito ni Boots S. Agbayani Pastor at iginuhit ng Magic Box Filipino. Ang aklat na ito ay inilathala ng Lampara House noong taong 2008. Umiinom sa ilog ang kalapati nang mula sa nakayungyong na sanga ng puno. Sa di kalayuan ay nahulog ang isang langgam at kumawag-kawag sa tubig ang pobreng langgam. Agad na tumuka ng isang mahabang dahon ng damo ang kalapati at ibinigay sa langgam. Agad sumampa ang langgam sa dahon at nailigtas mula sa pagkalunod. Hinila ng kalapati ang dahon mula sa tubig at inihimlay sa pampang. Maraming salamat, kaibigan kong kalapati! Wika ng langgam, utang ko sa iyo ang aking buhay. Walang anuman, kaibigan kong langgam, tugon ng kalapati. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang mangangaso. Pagkakita sa mangangaso ay kagyat na lumipad ang kalapati. Inasinta ng mangangaso ang palayong kalapati, ngunit mabilis na kinagat ng langgam ang paa ng mangangaso at agad na lumayo. Sa kagat ng langgam ay nagmintis ang mangangaso sa pag-asinta sa kalapati at nabitawan niya ang kanyang baril. Samantala,
Nagpatuloy ang kalapati sa paglipad patungo sa kaligtasan. At doon nagtatapos ang kwento ni Langgam at ni Kalapati. Ngayon, alamin natin kung naunawaan ba ninyo ang kwento. Halina, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Makinig ng mabuti at itaas ang inyong mga kamay kung nais ninyong sumagot. Unang katanungan. Sino ang tinulungan ng kalapati sa kwento? Tama! Ang tinulungan ni Kalapati ay si Langgam. Ano ang sinabi ni Langgam matapos siyang tulungan ni Kalapati? Magaling! Si Langgam ay nagpasalamat kay Kalapati dahil iniligtas niya ang buhay nito. Ano sa palagay niyo ang pakiramdam ni Langgam matapos iligtas ni Kalapati ang buhay niya? Tama! Si Langgam ay masaya dahil may naligtas sa kanyang buhay. Ano ang ginawa ni Langgam nung nakita niyang papanain na si Kalapati? Tama! Siya ay tumakbo ng mabilis at kinagat niya ang paa ng mga ngaso. Sa inyong palagay, bakit kaya tinulungan ni Langgam si Kalapati? Magaling! Dahil iniligtas din siya ni Kalapati. Kung kayo ba si Kalapati at Langgam, gagawin niyo rin ba ang pagtulong na ginawa nila sa isa't isa? At bakit? Tama! Mahalaga na gayahin natin ang ginawa ni Langgam at Kalapati. Dahil alam natin na mabuti ang pagtulong sa ibang tao, lalo na kapag ito ay nangangailangan. Ano ang mararamdaman mo kapag hindi ka tumulong o hindi ka tinulungan ng ibang tao? Tama! Tayo ay magiging malungkot dahil hindi tayo tinulungan ng ibang tao. Sa inyong palagay, bakit nga ba mahalaga ang tumulong sa ibang tao? Tama! Mahalaga ang tumulong sa ibang tao dahil darating ang panahon na tayo naman ang hihingi ng tulong sa iba. Magaling mga bata! Napakahusay ng inyong pakikinig. Mula sa kwento ni Langgam at ni Kalapati, may isang mahalagang bagay tayong natutunan. At ito ay ang mahalaga na tumulong tayo sa ibang tao. Tulad ni Langgam at ni Kalapati, tinulungan nila ang isa't isa sa mga oras na sila ay nangangailangan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong bahagi ng ating gawain. At ito ay pinamagatang, Kwento Mo, Tulong Ko. Ngayon, gagawa tayo ng isang gawain. Sundan ninyo ang panutong sasabihin ko. Una, pagkatapos ng talakayan tungkol sa kwento ng Langgam at Kalapati, tignang mabuti ang larawang ipapakita ko. Matapos makita, isulat ang nakikita sa larawan at isipin kung ano ang sitwasyon ng taong ito. Pangatlo, mamili at ibigay ang nararapat na tulong na kinakailangan nito. At pang-apat, ibahagi at ipaliwanag ang iyong dahilan kung bakit ito ang tulong na ibinigay mo. Sino ang gustong magbahagi? Napakagaling! Ipinakita ninyo ang tamang paraan ng pagtulong. Ano na nga uli ang natutunan natin ngayong araw? Tama! Ang tumulong sa ibang tao. At paano tayo tutulong sa iba? Magaling! Ayon sa pangangailangan. Tandaan ninyo,
Ang simpleng pagtulong ay may malaking epekto sa iba. Tulad ni Langgam at Kalapati, ang kabutihan ay bumabalik sa atin. Muli, ako si Teacher Shaira at hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!